So, hello everyone, no? Ato alang ning replyan ang na-comment sa ato ang content na video regarding sa atong SUS304 stainless steel food container. So, matod mi madam na makadaot baya ng stainless steel na box, isugod sa box ang food na dili siya dapat nasa freezer. So, nag-ingon daw na ang food dili dapat ibutang sa fridge or sa freezer, dapat sa plastic lang ibutang sa fridge or freezer. So, in-ani na siya, no? So, naghimo ko ka ng video reply para sa atong product kasi of course ako nagabaligya. So, nagabenta ako ng ganito, yung stainless steel food container. So, unsa gid ni, ano itong stainless food container? So, basically, generally, ang stainless steel food containers for freezing foods is generally okay. But there are some things na dapat na to i-consider. So, while ang stainless steel is durable, so non-porous, so, it can be difficult to remove from freezer once na-frozen na ito. So, naka-stainless, hindi po ito siya metal. So, nandito, no? Siyempre, nag-research tayo. So, paggamit ng stainless steel para sa freezer, pag-freeze natin ng pagkain, ang durability nito is strong and long-lasting material. So, making it suitable for repeated use in freezer. It doesn't absorb odors and flavors and easy to clean. So, ang freezer-safe, stainless steel containers can be safely used in freezer. Naulit ko ha, stainless steel food container po ito. So, hindi siya metal. Kasi yung metal po, potential yon sa contamination from utensils. Like, ang risk nun, yung madali siyang kalawang. So, hindi po ito kinakalawang at saka bawal yun sa mga acidic foods. Okay? Ito, wag lang po tayo maglagay ng pagkain yung mga acidic. Tapos, wag natin siyang lagyan ng water na ilagay sa freezer. Yung pagkain natin na may tubig, wag ilagay sa freezer or sa ref. Hindi natin siya lagyan kasi may tendency mag-burst po ito kasi, di ba, pag halimbawa, full pack yan siya ng water, mag-ano yan siya, magbuto, base sa claim na makaka-cancer po yung stainless steel. So, ayan ha, na-research natin na the can or ito, yung lalagyan, 304 stainless steel can cause cancer. So, question natin yun, no? So, 304 stainless steel is mostly composed of iron, chromium, and nickel. So, nickel, when made into an alloy, so it is considered safe by the California OEHHA. So, in addition, stainless steel contains no measured amounts of hexavalent chromium, which is known to the state of California to cause cancer and birth defects. Okay ha? So, eto, nakagawa na ako ng content or video reply tungkol sa ating 304 stainless steel food container. So, syempre, gawan ko ito ng video reply. Baka kasi naman matakot na yung iba na bumabasa sa mga comment, no? Kasi may nag-comment na ganyan. So, syempre, nagbebenta ako. Hindi naman sa worried ako dahil hindi sila bibili sa akin. Worried ako kasi na malagay sa utak nila na, hala, makakancer yung ganun. So, ayan ha, walang claim na makakancer po ito. So, gamitin lang po natin sa tama. Okay? So, tungkol naman doon sa vacuum flask or tumblers, diba? Alam naman natin na, ano yon, stainless steel din yon, yung nasa loob ng tumblers natin or vacuum flask. Yun po ang hindi advisable na ilagay natin sa freezer like lalagyan natin ng liquids, kahit tubig. Hindi yun siya advisable kasi puputok yun. Mag-burst talaga yun once na mag-ice yun siya. So, syempre, pressure talaga yung takip. No? Delikado yun pag nailagay natin sa freezer. So, better not to put our tumbler or vacuum flask doon sa freezer or sa ating ref. Especially pag may laman na carbonated drinks. Kasi, di ba, may acid yun. Yung, like, for example, sa soft drinks, kahit sa plastic, i-shake mo siya, di ba, mag-ano yun siya, parang puputok kasi may pressure yun. So, yun ang hindi dapat. Tungkol sa vacuum flask or yung mga tumbler, no? So, hindi lang po carbonated drinks ang bawal na ilagay. So, fermented liquids or even yung milk natin na ilagay natin sa ating tumbler. So, hindi yun siya advisable ha, lalong ilagay natin sa freezer para hindi po siya mag-build ng pressure para mag-blow, yung sasabog talaga siya. So, pag ganito, iwas tayo na lagyan natin siya ng tubig. So, hindi naman talaga tubig ang ating ilagay kasi meat. So, ang meat, wala naman yung tubig. I-drain mo siya. Huwag nyo siyang lagyan ng tubig tapos i-freeze natin. Ganun lang po. So, I hope na klaro po, no? Klaro sa ating pag-explain sa ganitong uri ng ating food storage. So, salamat sa panonood.